Simulan muna natin kay Madriaga, no? So, what do you think of his credibility after hearing him talk about his affidavit? Well, definitely kasi yung credibility niya kailangan mo rin sukatin doon sa credibility ng kabila at saka yung overall testimonya niya, di ba? You cannot just check his credibility in isolation. Pero ano ba kasing sabi ng kabila? No? Pakita natin. Sabi ng kabila ganito. Wala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Di ba? Ano kasi, unang-una kasing sinabi nitong si Vice President Sara Duterte, hindi niya kilala. Hindi niya kilala, di ba? Ang tigas kaagad nung statement na yun point blank yung kasi nung malinga na hindi niya kilala. And now, sabi naman ni Madriaga, sige, hindi mo ko kilala, kunin niyo yung cellphone, nandun lahat yun, no? And then, ano ba yung nilabas niya doon sa kanyang testimonya, no? Una, 2 video. Yung unang video, Happy birthday, Sir Ram. Di ba? Tawag niya, Sir Ram, no? And in-explain niya bakit Sir Ram. Kasi hinabilin daw siya ni Rodrigo Duterte. Hinabilin niya yung paborito niyang anak. Yung dalawa, hindi niya paborito. Yung dalawa lalaki, ang paborito niya talaga si Inday Sara. Di ba? So, hinabilin niya kaya Sir Ram. No? Unang video. Pangalawang video, nung hinanap daw niya talaga. Kasi ang bilin nga raw ni Rodrigo Duterte, top secret yung relasyon nila, wag siya masyadong papakita. Pero sa field, hinanap talaga ni Sara Duterte, binigay yung Philippine flag. So 2 video yung produce niya. So ibig sabihin nito, hindi lang laway ang puhunan. Hindi lang nagkikwento si Ramil Madriaga, corroborated yung yung kwento niya ng mga pieces of evidence. So merong 2 video. Pangatlo, meron siyang produce na picture na nandoon si Sara Duterte sa isang video conference meeting kasama yung mga co-officers niya sa Inday Sara is my president, ISIP, di ba? So, may pangatlo, may picture, no? In a video conference sa Zoom. So, paano mo pababaluanan na hindi mo kilala? Pang-apat, meron siyang produce na picture ni attorney kilala na supposedly malapit kay Sara Duterte at saka kay Rodrigo Duterte ng ombudsman, kasama yung kanyang may bahay, at may picture din si Monsayak na nakadamit ng ISIP shirt, no? Ng Inday Sara is my president shirt na eventually naging spokesperson ni Sara Duterte. So hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila kilala, no? Kasi may picture siya, may attorney kilala, may picture si attorney Monsayak na naka-ISIP shirt na sabi niya limited edition yung damit na yan, no? At hindi lang hindi lang picture ni Sara Duterte na nagbi-video conference, hindi lang video, hindi lang picture nila kilala at saka Monsayak, si kilala kasama niya, si Monsayak nakadamit, meron ding email na thanking Madriaga na nag-attend nung isang event ni Sara Duterte. May email. So, ibig sabihin, hindi lang ito yung parang iba na parang yung 18 Marines na hindi mo maintindihan kung ano-ano yung mga kwento. Diba? Ito, meron siyang corroboratory pieces of evidence. Hindi rin nila makakaila na itong si Madriaga ay organisador nila. Bakit? Kasi pinakita niya rin yung sortie pictures niya sa iba't ibang lugar sa buong Pilipinas na organisador siya ng mga Sara Duterte campaign events, no? Hindi rin kilala ngayon yun kasi iba't ibang picture yun all over the Philippines. So definitely organisador nila si Ramil Madriaga at sa ang claim niya pa nga siya nga rin ang nag-organisa ng Vice President Security Group at yung colonel ng Vice President Security Group isa sa pinakapaborito niya na estudyante nung PSG pa siya. Ano ibig sabihin nito, no? The first thing that we have to establish is hindi talaga na nila makakaila. Nakilala nila si Ramil Madriaga at ang nagsisong ng galing sa first exchange ay si Sara Duterte. No? So in testing his credibility, you have to also have to check how the other party reacted. And in the first exchange, mukhang nagsisinungaling si Sara Duterte. So the burden of evidence shifts kasi on Sara Duterte kasi corroborated by pieces of evidence, email, video, pictures, no?
Tapos yung kabila, plain denial, mukhang the burden of evidence shifts on Sara Duterte to disprove yung claim na magkakilala sila. So definitely, the first thing is magkakilala sila, no? Na set up 'yon. Corroborated yun by pieces of evidence, no? Various pieces of evidence. The second thing, no, and apart from the fact na, 'di ba, law student yan, presumed innocent until proven law graduate, ni law student, law graduate, 'di ba? Presumed innocent until proven otherwise. Part ng PSG. Intrinsically, yan yung characteristics ni Madriaga. Yung tatlong deliveries na pinakita niya, December 20, December 21, December 22, nagtutugma kasi yung around 125 million pesos kung maaalala mo na sinabi naubos supposedly nung December within around 11 days based on the disbursement vouchers submitted, no, and liquidation vouchers submitted by Sara Duterte. Pasok na pasok kasi yung 125 million doon sa tatlong deliveries, no? At yung deliveries na in-identify niya, again, hindi lang ulit kwento, ha? Sinabi niya kung kanino niya dineliver. Sinabi niya kung saan. Sinabi niya kung anong gamit na kotse. In-attach pa yung pictures ng mga kotse. Sinabi niya exactly kung sino ni-receive, paano ni-receive, ano pa yung sinabi nila nung ni-receive. So this is yung pagkakwento, yung detalye, hindi lang taken into isolation, but nagtutugma dun sa already pre-existing pieces of evidence na naubos yung around 125 million pesos noong Disyembre. At yung kwento, kumpleto yung detalye. Sino, paano, anong ginamit, na yan, etc. etc. I agree dyan sa timeline na yan, no? Kasi 2022 yung pinag-uusapan natin na 125 million supposedly spent in 11 days. Sabi niya, hindi, in less than 24 hours. Ito yung tanong ko. Doon sa kanya mga sinabi, doon sa kanya supplemental affidavit, malinaw ba yung link na yung mga salaping yon galing sa Vice President o yung Vice President talaga yung nag-utos? Kasi may possibility na baka gumagalaw lang yung mga taong identified kay Sara pero wala siyang kinalaman. Sinabi niya mismo, di ba, tinawagan siya ni Sara na may i-deliver po tayo, Sir Ramil, no? So talagang malinaw na si Sara ang nagsabi saan, paano ihahatid yung mga pera nito, saan kukunin, kanino ihahatid, at nung hinatid niya, kumpleto kasi yung mga detalye kung paano, no? So again, I'm not saying it's gospel truth, no? But let's remember the purpose by which it was offered today, no? Ang purpose lang nito ngayon, ha, is to establish probable cause in impeachment proceedings. It can even be argued that it's just substantial evidence. Ang quantum of evidence required lang ngayon, hindi proof beyond reasonable doubt, hindi overwhelming preponderance of evidence. Sabi nga ni Miriam, hindi preponderance of evidence kung anuman ang quantum of evidence required sa impeachment. Ang sabi ni Miriam, overwhelming preponderance of evidence. Sabi ng iba, preponderance of evidence. Sabi ng iba, substantial evidence lang yan kasi akin yan to an administrative case. Whatever it may be, whatever it may be, mas mababa pa yung quantum of evidence required at this point in time. It's just probable cause or maybe substantial evidence, which is ang definition yan sa jurisprudence is any form of evidence that supports a conclusion. Ganyan yan. So hindi ganun kataas yung threshold amount for purposes of proceeding to trial, no? Kasi categorical no? Kumbaga ito yung mga pieces of evidence na dahil malinaw kanino dineliver, saan dineliver, anong reaksyon nila nung dineliver, saan kinuha, di ba? At na-establish na kakilala as against dun sa plain denial nung kabila. These are pieces of evidence that we cannot just ignore. And definitely pasok na pasok dun sa quantum of evidence required, no? Which is just probable cause. There is a crime or an offense and she is probably guilty if left unchecked. And yung trial naman, hindi lang naman yun for the benefit of the public, di ba? For the benefit rin naman of Sara Duterte kasi she will be able to cross-examine these pieces of evidence. So, overall, para sa akin, na-establish yung mga facts na yon by credible evidence, hindi lang laway, kung hindi pieces of corroboratory evidence na inattach. Bakit tingin ko credible, Christian? Kasi hindi lang
email, hindi lang video, hindi lang pictures, no? Hindi lang yun establish na magkakilala sila. Bagkus, ang most importantly, corroborated by flow of money. Tandaan natin na meron siyang in-identify na 2 cheque, in-attach niya pa. Isang 84,300,000, isang 4,800,000. In-identify niya yung 6 na bangko kung saan merong mga na-set up na establish ang mga bank accounts, no, supposedly. At na sabi niya, doon nilalagay yung mga pera, no? At nagpirma pa ng bank waiver. So kung lahat to magtutugma, ibig sabihin, hindi kwentong kutsero. Hindi laway lang ang puhunan. Hindi lang supported by videos, pictures, email, no? By the fact na grabe yung details nung kwento niya, but by flow of money, no? Flow of money, and kailangan i-test mo yung credibility niyan. Kung hindi, forever tarnish ang reputation ng Vice President, no? Lagi tayong may duda kung magnanakaw talaga siya. Masyadong compelling evidence for us not to test the content of the evidence through trial, and for Sara Duterte not to be given the chance, no, to cross-examine Madriaga, no. So malinaw sa akin na sufficient yung pieces of evidence na ito para mag-proceed tayo sa trial. At bago ito ha, kung last year ang House of Representatives, 215 of them already found na sufficient yung evidence for purposes of trial, wala pa yung kay Ramil Madriaga, wala pa yung actual bagman na nag-deliver at ginamit di umano nila Sara Duterte, ngayon nandito eh. So even stronger ng malakas na malakas, kasi even the delivery itself and kanino deliver at paano winaldas yung pera, exactly, paano dinispal ko yung confidential funds, alam na natin eh. Alam na natin through the testimony of Madriaga. Ang isa ko rin naalala dyan nung unang naglabas ng affidavit itong si Ramil Madriaga, parang it took a while before the Vice President actually responded. Medyo napaisip ako doon eh. Kasi kung kunwari may naglabas ng kasinungalingan laban sa akin, at kung ang temperament ko ay katulad ng temperament ng Vice President, baka murahin ko yun in public. Pero di ba parang malamya yung kanyang denial? Miskin nung lumabas na. Isa yun sa mga napansin ko.